Ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol po sa eye strain. Ang eye strain po, parang sinabi mong pagod yung mata, namumula, nagluluha, mahapdi, ang sarap kuskusin, ang hirap idilat, medyo lumalabo paningin, lahat yan ay eye strain. Pero alam niyo po ba ngayon, may tinatawag na tayo mga digital eye strain. Ayan, dahil yan sa kakagamit ng mga gadget. Nauso ngayon ng mga computer, di ba? iPhone, iPad, no? So, sa kakanood din ng TV at marami pang iba. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. At ang papaliwanag ko po, ano yung mga kadalasang dahilan? Ano yung mga sintomas? Ano yung mga pwede nyong gawin? Hindi lang po yung anong gamot iinumin, anong gamot ipapahid. Yung mga dapat nyong gawin, ituturo ko po yan. At makinig po kayo, ha? Gusto ko makinig kayo maigi. Dahil may sorpresa po ako. At the end of the lecture, magbibigay ako ng isang tanong. At ang sagot nandun po sa lecture ko. At kung sino po ang tamang sagot, may chance ang manalo. O gawin na lang natin yung unang-unang tamang sagot, may chance ang manalo ng tablet o iPad. Okay? Okay ba? Okay ba? Galante ako ngayong gabi, ha? Okay. So ito na po, ha? Pero before we start sa lecture, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Last December, nabasa ko po sa isang comment, ito, galing kay Jello C. Nakalagay 2 weeks ago, pero kung di ako nagkakamali, last week of December to eh. Naku Dok, adik na adik sa yung mom ko, na 89 years old. Every morning, pag hawak ang iPad niya, ikaw na pong nadidinig namin sa bahay. Pag bumagal ang wifi, connection, o nawala ako, galit na galit daw yung nanay niya. Aba, nung nabasa ko to, sinagot ko ngayon. Etong sagot ko. Pakisabi kay Mami, hello Mami, stay safe, healthy always. Stay safe and healthy always, ha? Happy New Year, kasi last year po ito eh. Okay, nung sinagot ko last year, ha? Aba, sumagot ulit si Jello. Etong sagot niya. Pa-shoutout naman sa mami ko who's turning 90 next month. Tandaan nyo, December po ito, 2021. So, 19 next month, ang nakalagay, ang birthday, January 22, 2022. Ngayon po yun, ngayon araw. Birthday po ni Mami na 90 years old. Mami Miriam Poblete Dumaob. Yan. So, sinagot ko ngayon, si Jello. Itong sagot ko. Jello, no? Jello C. Parang Jello C ng bintana. I will try sa araw mismo ng birthday ni Mami pag di ko malimutan. Ayan. Ay, nagpapatunay na bata pa ako. Naalala ko eh. So, ito po. So, happy birthday po, Mami Miriam Poblete Dumaob. Iyan po. So, maraming salamat sa inyong panonood, Mami. At sana umabot ka pa ng 150 years old. Okay? So, let's start our lecture for the evening. Okay. Ito pong eye strain na pag-uusapan po natin, no? Kilala na po ngayon to sa tinatawag na digital eye strain o kaya computer vision syndrome. Computer vision syndrome. Siguro naman, sa pangalan pa lang, alam nyo na. Ang number 1 ngayon na dahilan kung bakit maraming dumadaing ng problema sa mata ay dahil dito po sa kakagamit ng gadget. Okay. Alam nyo naman ang panahon ngayon, digital age na, computer, smartphones, tablets, at kung ano-ano pa, no? So ngayon, iisa-isayin natin ano po yung mga signs and symptoms na medyo nasosobrahan ka na ng paggamit. Yung mata mo hindi mo pinapahinga. Ito na po ang mga signs and symptoms. Sore, tired, burning and itching eyes. Yan. Nangyayari din po sa akin yan. Pag matagal ako nakatingin sa cellphone o kaya sa laptop, parang nagluluha yung mata ko, makati, mainit, hawakan nyo, mainit yung paligid ng mata, sabay na nagiging basa-basa, watery, o kaya dry eyes, no? Sabi nila, Doc, hindi pwedeng dry tapos watery. Pwede po. Kasi pag dry yung mata nyo, pikit ka ng pikit para mag-add ng water. Yung pala, nagda-dry eyes ka, kaya pala naging watery yung mata nyo. Di ba? Then, blurred ang vision, nagdo-double ang paningin nyo, at pag minalas-malas, may kasamang headache. Worst scenario, meron ka ng sore neck o parang stiff neck, masakit ang shoulder nyo, masakit ang upper back nyo, na kadalasan related na rin sa stress. Increase ang sensitivity nyo sa ilaw. Mas madali ka masilaw at madaling mairita yung mata nyo pag nasisilaw kayo.
At ang masakit niyan, may feeling ka na hirap kang buksan o idilat ang iyong mga mata. At hindi ka pa makapag-concentrate. Nahirapan ka mag-concentrate dahil ang mata, importante yan sa pag-concentrate natin sa mga gawain. Iba pa mga dahilan nito ay, number one, syempre, sa sobrang gamit ninyo ng mga digital device. Okay? Yung mga screen ng laptop, yung liwanag ng screen, tapos madilim yung kwarto, yan ang number one na nagkukos ng fatigue o strain ng inyong mata. Nagbabasa kayo ng tuloy-tuloy, hindi ka man lang magpahinga sandali para mapahinga yung mata nyo. Tapos yung mga nagmamaneho naman, posible naman sa long distance na pagmamaneho, na humahapdi rin ng mata. Then, ano pa? Yung pag nasisilaw ka o na-expose ka sa biglang liwanag. Okay. Marami pang causes eh. Pwede rin ng straining nanggagaling naman sa nandun ka sa loob ng kwartong madilim na pilit mong dinidilat ang mata nyo. Diba? Para kang pumasok sa loob ng sinihan. Then, having underlying eye problems. Yung talagang kailangan mo na magsalamin. Ayaw mo namang gumamit ng salamin. Mga may edad na medyo yung kanilang pag-produce ng tears o luha ay medyo naudlot. Ibig sabihin humina ang production nila ng luha. Kaya marami sa mga senior citizen na mahapdi ang mata at tapos pag pumunta sa doktor, dry eyes ang tawag dyan, natutuyo, ganyan. Then, pwedeng overstress, overfatigue, magbigay din po ng pangangati ng mata o pagtuyo ng mata. Andyan na rin po pag kayo po'y nasa loob ng kwarto na may aircon o kaya humid yung kwarto. So, kailangan meron kayong proper ventilation. So, being exposed to dry moving air o electric fan na tinutok nyo sa mukha nyo, nagkukos din ng panunuyo ng mata. So, yung overlamig ng kwarto o overinit ng kwarto ay may kinalaman din sa inyong paningin. So, ito yung mga posible mga dahilan. Bukod sa number one na dahilan ngayon na sobrang paggamit ng gadget. Ngayon, pag pinag-usapan ng complication, ano bang pinakamalalang pwedeng mangyari sa isang tao na panay-panay ang gamit ng mga gadget at hindi nagpapahinga at palaging na-irritate na yung mata, anong pwedeng mangyari? Wala namang pagkabulag kung totoosin, no? Pero ang eye strain, bagamat hindi naman to serious at hindi naman magbibigay ng matinding pinsala sa inyong paningin, pwede po ito maging palala ng palala at maging unpleasant, yung talagang nakakairita. So, ito'y may kinalaman sa sobrang pagod ng mata nyo na kailangan nyo na maipahinga. Siguro naman, ang number one na dapat nyong gawin, ipahinga yung mata, di ba? So, yun ang pinaka-importante. Ngayon, may mga bagay na pwedeng ipayo ang doktor. So, pagdating sa treatment, ano yung mga treatment na pwedeng pangkaraniwan na binibigay ng doktor? Wala. Una, sasabihin, magpahinga ka. Yun ang unang-una. Baguhin mo po yung surroundings nyo. Halimbawa, kung ang surroundings nyo ay mainit o kaya yung kwarto nyo mainit, dapat meron kayong mga proper ventilation na mga sinabi ko. Some eye condition naman na kailangan dapat gamutin tulad ng kailangan mo magsuot ng grado ng mata. Halimbawa, talaga naman na kailangan mo na magsalamin pero hindi ka nagsusot ng salamin. O kaya, mga pwedeng i-advise ng doktor, bumili ng mga computer protective eyeglasses. Meron pong nabibiling ganyan, no? Kaya mga nanay, yung mga anak nyo na mahilig sa gadget, no? Payuhan nyo na kailangan bumili ng salamin na para sa computer screen na hindi maapektuhan yung mata. Ngayon, pagdating sa lifestyle, ito po yung mga dapat yung gawin, no? Lifestyle and home remedies. Kailangan adjust natin na tama ang liwanag ng kwarto o tama yung liwanag ng gadget. It's either hihinaan mo yung liwanag ng tinitingnan mong screen or liliwanagan mo yung kwarto. So, pag mayroon kayong ilaw, dapat ang ilaw mas maliwanag kaysa doon sa ginagamit yung gadget. So, ang ilaw naman dapat maganda, nakatutok mismo doon sa screen. That is very important, proper lightnings. Then, take an occasional breaks. So, dapat marunong kayo na, basa-basa sandali, tapos, sandali, pahinga muna mata, at least mga 20 seconds o 30 seconds. I-limit niyo yung screen time niyo, hindi pwedeng 4 na oras na nakababad kayo. Sa isang pag-aaral, ang sinasabi, ideally, kung talagang todo yung pagtingin nyo sa screen, dapat at least 20 minutes ipinapahinga nyo. Mamaya, ipapaliwanag ko yan. Maaaring gumamit ng mga artificial tears or lubricating drops. Mamaya, ituturo ko po sa inyo kung ano yung mga yan. Isang patak lang, maybe every 6 hours.
o every time lang gumagamit kayo ng mga gadget at na-irritate yung mata nyo, tsaka nyo lang ipapatak, no? Then, improve nyo yung quality air ng space nyo at choose the right eyewear. So, contact lens man or glasses, make sure tama yung grado. So, kung ang huling pasukat nyo ng grado ng mata lumampas na 1 taon, mas maganda pumunta kayo sa inyong optical shop para masukat lang kung tama ba yung grado ng mata nyo. Ngayon, itong ituturo kong self-help, yung kayo mismong gagawa. Okay, hindi ito nabibili, wala kayong gastos dito sa sasabihin ko, no? Meron pong tinatawag na 20-20 rule. So, ito po yun, no? The 20-20 rule, reduce the effects of digital eye strain. So, yan po yan. So, ano ba yung 20-20 rules na yan? Ang sinasabi niyan, kung kayo po ay nakatutok sa screen ng inyong laptop o kaya cellphone ng 20 minutes. After 20 minutes, magpahinga ka ng 20 seconds. Doon sa 20 seconds, ang gagawin mo, titingin ka lang ng malayo, mga 20 feet ang layo. Then, every 20 minutes na tumitingin ka sa screen mo, 20 minutes na magpapahinga ka o 20 seconds, pero 20 feet ang layo. Yan po yung 20-20. Ulitin ko the 20-20 rule pagdating sa pagpapahinga ng mata. 20 minutes, tumingin ka sa screen. 20 seconds, magpapahinga ka. Yung 20 seconds na yan, nakatingin ka sa 20 feet ang layo. So, tingnan mo lang yung lugar na yon ng 20 seconds, then, balik na yung mata mo dun sa screen. Napakasimple di ba? So, ayan. Basically, every 20 minutes you spend on the screen, you should try to look away at something that is 20 feet away from you for a total of 20 seconds. So, yan yung 20-20. 20. Okay madali simple. Ngayon, Doc, may mga gamot ba, vitamins ba, herbal man, or whatever na pwedeng inumin para lang mas matibay yung mata nyo laban sa eye strain? So, meron po, no? May mga lumabas na ilang pag-aaral na sa alternative medicine na ang eye strain ay maaring ma-relief ng mga natural products tulad ng mga bilberry extract saka mga omega-3 fatty acid na fish oil. But further study pa kailangan. Pero may mga iba, tulad ko, rin-recommend ko itong bilberry at omega-3, no? Yung bilberry extract, usually may nabibili mga capsule yan na 1,000 milligrams, no? At once a day lang iniinom. Parang uminom ka lang ng supplement once a day for eyesight. Maganda rin yan sa mga medyo lumalabong paningin. Ganon din yung omega-3 fatty acid na kilalang good fat. Okay? So, yung mga tulong nyo pang sarili na pwedeng gawin sa bahay, ito, mag-slice ka ng pipino. Yan, nakikita nyo po, no? I-slice nyo lang po, lagay nyo sa loob ng ref siguro, mga 30 minutes, nando sa ref. Pag medyo pagod na yung mata nyo, pwede nyo pong itapal yan sa mata nyo. Yan. So, mamaya, pag nagamit nyo na po, itapon nyo na. Baka mamaya, bukas i-juice nyo pa yan, sa sobrang pagtitipid, So, of course, yung lamig makakatulong para ma-relax ang inyong mata, nakakaalis din ng redness. Ngayon, Doc, wala kaming pipino sa bahay. Anong gagawin ko? Pwede rin naman po yung pinaggamitan na tibag. So, kung meron po kayong tibag na pinaggamitan na, yung piniga nyo na, tinalis nyo na yung mismong mga iniinom nyo dyan, lagay nyo rin sa rep. So, ganun din gagawin nyo. Yung iba ginagawa, yellow mismo, diretso, pero masakit sa balat ho yun. So, itong mga tinuturo ko, at least hindi to harmful sa balat ninyo, no? At hindi magkukos ng irritation. Then, ano pa? Kung talaga naman yayamanin, pag yayamanin, may nabibili mga ganito. Yung tinatawag na ice gel eye mask. Ice gel, yan. Sa salita pa lang gawa sa gel, ilagay mo sa loob ng freezer o kaya sa rep, para may gulaman dyan, no? Gelatin dyan, no? Tapos, i-ano mo lang sa mata nyo para ipahinga. Yung iba, Doc, ayoko gumastos siguro kung meron kang tela dyan, o meron ka dyan panyo, pahinga mo mata mo, ipikit mo lang. Yung iba, makakatulong din yan sa pagtulog. Ayan, minsan ginagawa ko to, no? Minion, ang ginagamit kong iPad, no? So, madilim, mas masarap ka makatulog dyan. Masarap ang tulog mo at pahinga yung mata nyo. But there are medically graded, no? Yung tinatawag na medical eye mask. Yung talagang purpose niya is to improve the circulation do sa area, to relax your eye. Ito naman, ang ginagamit naman more on heat stimulation. So, ito po ang isang halimbawa, no?
may tinatawag na Green E Medical Eye Mask. Actually, nung linecture ko po yung cold fit, nabanggit ko doon yung tinatawag na medical socks, yung medyas na para sa mga may problema sa malamig na paa. At ako'y natuwa dahil maraming nag-avail daw noon na sinasabi sa akin, Dok, ang laki na itulong sa akin. So, sana makatulong din to, no? Sa mga bata-bata, mga may edad na palaging pagod ang mata, you can try this medical eye mask. Green E ang pinaka-brand name niya, no? Ano yan, hindi siya ordinary na tela, no? Actually, ito, may papakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit ko, eh. So, Green E, ito po yon, no? So, ito po yon, kulay itim yung labas, pero yung loob, itong sa akin kulay pink. So, ito po, ang gagawin nyo lang, pag matutulog ka sa gabi, o kaya kagaya ngayon, after na itong lecture ko, medyo masakit yung mata ko dahil dito sa mga liwanag ng laptop, eh. So, i-apply ko to at least mga 30 minutes. Then, makikita mo parang nawala na yung parang pagod ng mata. So, ito. Hindi to ordinary na tela, no? Kasi yung iba, isipin ba, tela lang to na itim, eh. Actually, ito po ay may mga tinatawag na precious metals, no? May 3 metals to na tinatawag na germanium, titanium, and pi. So, ang purpose ng mga metal na yan, pag yan nadikit sa balat, ito kasi pa sa mata, pero pwede nyo rin lagay sa siko nyo masakit. Ang purpose niyan is parang infrared, umiinit yung kalooban. So, in-improve niya yung blood circulation. Diba, pag nainitan, yung muscle nagre-relax. So, nakakatulong siya sa mga masakit ng mata, even headache pwede makatulong. So, ito, important po yan, ha? Medyo pricey, no? Pero syempre, pagdating sa kalusugan, ano bang mahalaga? Yung pera, subukan mo itapal yung pera mo. Tingnan mo kung mawala yung eye strain mo, no? So ito, sa mga nag-inquire, no? Kasi I'm sure may magtatanong dyan, kagaya doon sa medyas, pwede nyo pong i-text itong number na to, no? Ayan, no? Kunin nyo na yung number. So gusto nyo, text nyo, tapos sabihin nyo na napanood nyo dito sa Gabay sa Kalusugan. Sabihin nyo, pahingi ng discount. O, yan. Doon nyo na itanong kung magkano ba yan, Dok? Ano bang size yan? One size fits all to, eh. Kasi ano to, eh. May, ang tawag doon, velcro. So, pwede, may garter sa likod. So, magkakasya yan. Maski na malaki ulo mo kasi laki ng basketball. So, yan, pwede. So, nakakatulong siya more sa mata. Nakakatulong din sa may headache. May isang pag-aaral nga, eh, good for cerebral circulation. Diba? Okay, So, try nyo po yan. Ngayon, pagdating sa mga eye drops naman po, ito po. So, yung mga common eye drops na safe naman, no, na ipatak, no. So, I'll give you an example, no. Meron na tawag na Lumify, Hydrelo, Imo, Systane, Celufresh MD, yan. Common yan na yung mga nagko-contact lens, ito yata halos yung ginagamit. Optive Fusion, saka yung mga kilala nyo, Vaseline. Ako, ginagamit ko yung Nafcon A na may antihistamine. Minsan kasi pag naalikabukan, ma-irritate yung mata, pwede yung mga may antihistamine. But ito mga ito, parang kilala to mga tinatawag na tears naturale. Yung parang binabalik niya lang yung luha sa inyong mata na natutuyo. Dala ng pagkatuyo nyo rin. Sorry, biro lang. Dala po ng irritation o overuse na mata. Okay? So, ngayon, punta na tayo po sa ating tanong. Ito na, ha. Unahan to, ha. Titingnan ko kung sino unang sumagot ng tama at bibigyan ko ng prize. Grand prize, mabigat, tablet saka iPad. So, ito na ang tanong. Ready na ba kayo? Kung ready na, ito yung tanong, ha. Ano po ang tawag sa rule na sinabi ko to prevent eye strain? Hindi ko na ulitin yung tanong, ha. Ang unang sumagot ng tama, mananalo ng special na premyo. Sige, tingnan nga natin sino una. Basta i-review ko yan after this, ha. Okay na, meron na ba sumagot? 20. May sumasagot ba? Wala yata sumasagot, eh. Okay, basta, mamaya titingnan ko kasi ang bilis ng pag-akit ng mga message nyo. Titingnan ko mamaya kung sino yung unang tamang sagot. At ikokontakin kita, ha. Isasagutin ko yung sagot mo at mag-reply ka, ha, pag sumagot ako sa iyo, ha. Ito ang grand prize natin. Ready na ba kayo? Papakita ko yung grand prize. Ito ang grand prize natin.
Oh, bakit? Bakit? Parang mukhang masama ang loob nyo ha. Parang masama ang loob nyo ha. Ang sabi ko naman, di ba, ang premyo, tablet saka iPad. Oh, tinupad ko naman eh. So, hindi ko lang alam kung anong tablet ibibigay ko. Ano bang gusto mo? Paracetamol o Neosep? So mamaya, yung iPad may brand na, North. Okay? So anyway, nagbibiro lang po ako. Sana po naging mabuluhan ang inyong panonood at i-share nyo po sa mga kilala nyong addict sa gadget. Yung sobra-sobra na, yung kakain na lang, andun pa yung gadget tatabi niya. Ama, matutulog na lang, nandun pa, naka-gadget pa rin, no? Ako, marami akong kilalang ganyan. Mga addict. Okay? So, kung nagustuhan nyo po, syempre, wag naman kalimutan na mag-thumbs up, mag-subscribe, at i-click nyo na rin po yung notification bell. Okay? At wag nyo kalimutan, gabay sa kalusugan to. Ginagabayan ko lang po kayo. Kayo pa rin po ang gagawa ng mga dapat nyong gawin. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong, yan na po yun. Bye-bye!